Kumusta mga kasaliksik? Ang lungsod ng Bakhmut sa silangang Ukraine ay naging sentro ng isa sa pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng modernong digmaan na naging simbolo ng matinding sagupaan sa pagitan ng puwersa ng Russia at ng depensa ng Ukraine. Sa mahigit isang taong bakbakan, libo-libong sundalo mula sa panig ng Russia, kabilang ang mga pribadong mersenaryo ng Wagner Group, ang napatay sa walang humpay na opensiba. Bagamat isang maliit na lungsod, ang Bakhmut ay may malaking kahalagahan sa estratehiya ng Russia. Nasa rehiyon ito ng Donetsk Oblast, na bahagi ng tinatawag na Donbas, ang pangunahing target ng Russia upang tuluyang masakop ang silangang Ukraine. Ayon sa mga ulat, itinuturing ng Kremlin ang tagumpay sa Bakhmut bilang isang simbolo ng kanilang kampanya, habang ang Ukraine naman ay nagkaroon ng determinasyon na ipagtanggol ito upang pigilan ang anumang pag-usad ng Russia papunta sa iba pang mga lungsod. Sa halos 8 buwan na sunod-sunod na paglusob, tinatayang 20,000 sundalo ng Russia ang napatay, batay sa mga salaysay ni Yevgeny Prigozhin, leader ng Wagner Group. Ang grupong ito na kilala sa pagiging brutal at walang pakundangan sa pagsulong sa mga target ay siyang nanguna sa mga atake ng lungsod. Sa kabila ng kanilang agresibong taktika, ang mahigpit na depensa ng Ukrainian Armed Forces ay nagiging hadlang sa bawat tangkang pagsakop ng mga pwersa ng Russia. Ayon sa mga ulat, karamihan sa mga nasawi ay mga bihasang sundalo at mersenaryong nagsisilbing gulugot ng Wagner Group. Ang Ukraine, gamit ang mga malalakas na artilleries at long-range missile system na suportado ng mga kanluraning bansa, ay nagawang makontrol ang mga pangunahing ruta papasok sa lungsod. Malaking bahagi ng mga namatay ay resulta ng paulit-ulit na pag-atake ng Russia sa mga depensang posisyon ng Ukraine, kung saan ang bawat metro ng teritoryo ay pinaglalabanan ng mga sundalo ng magkabilang panig. Ang Wagner Group ay isang pribadong militar na may koneksyon sa Russia. Ang grupo ay nag-recruit ng mga bilanggo mula sa Russia upang isama sa kanilang mga hukbo, at marami sa kanila ang inutusan na sumunod sa mga posisyon ng Ukraine bilang cannon fodder. Ito ay yung mga unang linya ng sundalo na hindi umaasang mabubuhay pa, dahil syempre sila ang unang mamamatay kung sakaling magkaroon ng sagupaan. Ayon kay Prigozhin, kalahati ng kanilang mga sundalo sa Bakhmut ay mga dating preso na walang sapat na pagsasanay, dahilan kung bakit malaki ang naging casualty sa kanilang hanay. Ang digmaan sa Bakhmut ay nagdulot ng matinding pinsala, hindi lamang sa mga sundalo ng Russia, kundi pati na rin sa moral ng kanilang hukbo. Ang kabaguan nilang mabilis na masakop ang lungsod ay naglantad sa kahinaan ng kanilang estratehiya, sa kabila ng pagbuhos ng napakalalaking pondo at mga tauhan. Samantalang Ukraine ay nakatanggap ng mas matinding suporta mula sa mga kanluraning bansa matapos makita ang kanilang kakayahang labanan ang mas malaking pwersa. Ang lungsod ng Bakhmut, bagamat halos wasak na ng digmaan, ay nagsilbing simbolo ng tapang ng Ukraine sa harap ng malawakang pananakop ng Russia. Sa kabilang banda, ito rin ay naging patunay ng mataas na halaga ng digmaang isinusulong ng Russia na nagbunga ng malawakang casualty sa panig ng Russia at naglalagay sa kanila sa isang kritikal na posisyon sa pandaigdigang pananaw. Ang digmaang ito ay isang paalala ng kalupitan ng modernong digmaan, kung saan libo-libong buhay ang nawawala at isang lungsod ang nawasak dahil sa ambisyon lamang ng iilan. Dumako naman tayo sa lungsod ng Avdiivka. Isa pang mahalagang estratehikong lokasyon sa silangang Ukraine ay naging sentro ng isa pang serye ng matitinding sagupaan sa pagitan ng puwersa ng Russia at ng mga depensa ng Ukraine. Sa kabila ng pagsisikap ng Russia na palibutan at tuluyang masakop ang lungsod, ang kanilang hukbo ay nakaranas ng isa sa pinakamalaking pagkalugi sa kasaysayan ng digmaan. Tinatayang 16,000 hanggang 47,000 sundalo ng Russia ang napatay o nasugatan sa operasyong ito, ayon sa iba't ibang ulat. Ang Avdiivka ay matatagpuan malapit sa Donetsk City, ang kabisera ng rehiyon ng Donetsk Oblast, na kontrolado ng separatistang suportado ng Russia mula pa noong 2014. Ang lungsod ay kilala bilang isang matatag na posisyon ng depensa ng Ukraine na pinatatag pa ng mga konkretong bunker at barikada sa nakalipas na dekada. Sa pananaw ng Russia,
Ang pagkuha sa Avdiivka ay magbibigay sa kanila ng mas malawak na kontrol sa rehiyon ng Donbas at magpapahina sa depensang Ukrainian. Isa sa mga dahilan ng malaking casualty ng Russia ay ang paulit-ulit na paggamit ng frontal assaults laban sa isang napakahusay na depensa ng Ukraine. Ang mga sundalo ng Russia ay nagdusa sa ilalim ng tumpak na artillery ng mga Ukrainian na may suporta mula sa mga advanced na systems tulad ng HIMARS at M77 howitzers na ibinigay ng kanluran. Ang kawalan ng sapat na koordinasyon at maayos na supply ng linya ng Russia ay lalong nagpahirap sa kanilang kampanya na nauwi sa malawakang pagkatalo. Bukod dito, ang open terrain sa paligid ng Avdiivka ay naging favorable para sa mga depensa ng Ukraine. Ang mga tangke, infantry at artillery ng Russia ay naging madaling target para sa mga drone at guided munitions na ginagamit ng Ukraine. Maraming sundalo ng Russia ang iniulat na naiipit sa kanilang mga posisyon dahil sa epektibong paggamit ng mga minefield ng Ukraine. Ang labanan sa Avdiivka ay naglantad ng mga seryosong problema sa pamumuno ng hukbong Russian. Maraming ulat ang nagpapakita ng kawalan ng malinaw na direksyon mula sa mga opisyal na nagresulta sa kaguluhan sa linya ng depensa ng Russia. Ang mga sundalo ay inutusan na sumugod sa mga posisyon ng Ukraine nang walang sapat na impormasyon na suporta, dahilan upang lumaki ang bilang ng mga nasawi. Bukod dito, ang moral ng mga sundalo ng Russia ay bumagsak. Maraming sundalo ang nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng mga kagamitan at supply tulad ng pagkain, bala at medikal na tulong. Ang pagkatalo sa Avdiivka ay nagdulot ng karagdagang pagdududa sa kakayahan ng kanilang militar na makamit ang kanilang layunin sa digmaan. Sa kabila ng napakalaking pressure mula sa Russia, ang depensa ng Ukraine sa Avdiivka ay nagbigay inspirasyon hindi lamang sa kanilang sariling hukbo, kundi pati na rin sa pandaigdigang komunidad. Ang mga lokal na tagapagtanggol ng lungsod, kabilang ang mga karaniwang sibilyan na sumali sa Territorial Defense Forces ng Ukraine, ay nagpakita ng di matatawarang tapang. Ang matagumpay na paglaban sa Avdiivka ay naging mahalagang bahagi ng kampanya ng Ukraine upang mapanatili ang kanilang kalayaan sa harap ng isang mas malaking kalaban. Ang pagkatalo ng Russia sa rehiyong ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanilang kakayahang isulong ang kanilang operasyon sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang tagumpay naman ng Ukraine sa lungsod ay nagpatibay ng kanilang depensa at nagbigay ng mas malaking suporta mula sa mga kanluraning bansa, kabilang ang mga karagdagang supply ng armas at tulong pinansyal. Sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia, isang nakakagulat na balita nga ang lumabas tungkol sa paglahok ng humigit kumulang 10,000 sundalo mula sa North Korea sa panig ng Russia. Bagamat hindi ito opisyal na kinilala ng Pyongyang, maraming ulat ang nagsasabing ang mga sundalong ito ay ipinadala upang suportahan ng Russian Armed Forces sa kanilang pagsulong, partikular sa mga rehiyon ng Kursk at iba pang bahagi ng silangang Ukraine. Sa kabila ng kanilang dedikasyon at agresibong estilo ng pakikidigma, ang karamihan sa kanila ay napatay sa harapan ng digmaan na nagdagdag sa malawakang casualty sa panig ng Russia at ng kanilang mga kaalyado. Ang hakbang na ito ng North Korea ay isang makasaysayang pagbaling mula sa kanilang tradisyonal na isolationistang polisiya, kung saan ay kalimitan naman na hindi sila nakikialam at gusto lamang nilang itago ang mga sikreto nila sa kanilang mga sarili lamang, na nagresulta sa palitan nga ng sandata at supply sa gitna ng pandaigdigang parusa sa Russia. Ayon sa mga eksperto, ipinadala ang mga North Korean troops bilang suporta sa Russia kapalit ng tulong pang-ekonomiya at teknolohikal, kabilang ang mga modernong armas at posibleng ayuda sa agrikultura. Ang mga sundalong North Korean ay pangunahing inilalagay sa mga rehiyon na malapit sa hangganan ng Ukraine, tulad ng Kursk at Belgorod, kung saan nagsilbi silang reinforcement sa mga pwersa ng Russia na nakararanas ng pagkalugi. Sa mga rehiyong ito, ang mga pwersang Ukrainian ay patuloy na nagpapaula ng artillery strikes at precision missile attacks gamit ang mga advanced weapon systems mula sa kanluran. Ang mga North Korean troops na hindi sanay sa teknolohiyang digmaan at kulang sa kagamitan ay naging madaling target sa mga taktikal na operasyon ng Ukraine. Ang unang deployment ng mga North Korean ay mabilis na nauwi sa malawakang casualty.
Ang mga ulat mula sa larangan ng digmaan ay nagsasabing marami sa kanilang napatay sa mga airstrike at drone attacks ng Ukraine. Bukod dito, ang kawalan ng sapat na pagsasanay sa malawakang mekanisadong labanan ay nagresulta sa mga seryosong pagkatalo, lalo na sa mga operasyon kung saan sila inatasang harapin ang mga bihasang mga unit ng Ukrainian Armed Forces. Ayon sa mga balitang lumabas, ang mga North Korean troops ay ginamit bilang shock troops, katulad ng taktika na ginamit ng Wagner Group sa mga naunang laban. Ang kanilang pangunahing layunin ay magbukas ng mga depensa ng Ukraine. Ngunit ito rin ang naging sanhi ng malalaking casualty dahil madalas silang naiwan sa mga exposed na posisyon ng walang sapat na suporta. Ang paglahok ng North Korean troops ay nagdulot ng matinding kritisismo mula sa pandaigdigang komunidad. Ang mga kanluraning bansa tulad ng Amerika at United Kingdom ay mariing kinunda na ang aksyon bilang isang halimbawa ng proxy warfare na naglalagay ng mas maraming buhay sa panganib. Sa kabila ng matibay na suporta ng Russia sa hakbang na ito, ang mataas na bilang ng mga namatay na sundalong North Korean ay nagbigay diin sa limitasyon ng kanilang papel sa digmaan. Habang tumatagal ang labanan, unti-unti ring bumabagsak ang moral ng mga North Korean troops. Ayon sa isang intelligence reports, may mga ulat ng pag-aalsa sa loob ng kanilang mga hanay dahil sa kakulangan ng sapat na pagkain, medikal na atensyon at ang labis na peligro ng kanilang mga misyon. Marami ang nagtangkang tumakas mula sa digmaan. Ngunit karamihan sa kanila ay naiipit sa linya ng depensa ng Ukraine at nagiging biktima ng mga sagupaan. Ang mabilis at organisadong pagtugon ng Ukraine sa pagdating ng North Korean reinforcement ay nagpamalas ng kanilang kahusayan sa larangan ng digmaan. Sa paggamit ng makabagong teknolohiya mula sa surveillance drones hanggang sa mga long-range artillery systems, nagawa nilang pigilan ang anumang pag-usad ng North Korean at Russian troops. Ang mataas na bilang ng mga nasawi mula sa North Korea ay lalong nagpalala sa sitwasyon ng Russia na nawala ng suporta mula sa kanilang bagong kaalyado. Ang pagkakasangkot ng North Korea sa digmaan ay nagbigay ng bagong dimensyon sa alitan sa Ukraine. Habang pinipilit ng Pyongyang na ipakita ang kanilang suporta sa Russia, ang kanilang kawalan ng kakayahan sa larangan ng digmaan ay nagresulta lamang sa karagdagang pagkatalo. Sa huli, ang pagkamatay ng libo-libong sundalong North Korean ay nagdulot ng mas malaking tanong tungkol sa kahandaan ng mga estado tulad ng North Korea na makilahok sa modernong digmaan. Ang labanan kung saan nasangkot ang North Korean troops ay isa lamang sa maraming senaryo kung paano napapakinabangan at nasasakripisyo ang buhay ng mga sundalo sa isang digmaan na may mas malawak na ambisyon. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, ang mga sakripisyong ito ay nauwi lamang sa pagkatalo at mas matinding dagok sa alyansang Russia-North Korea. Noong huling bahagi ng 2024, nagkaroon ng mahalagang pagbabago sa estratehiya ng Amerika patungkol sa suporta nito sa Ukraine. Sa kabila ng matagal ng pag-aalinlangan ng Amerika na magbigay ng mas makapangyarihang armas sa Ukraine, nagdesisyon si Pangulong Joe Biden na payagan ang paggamit ng mga long-range missiles, partikular ang MGM-140 Army Tactical Missile Systems o ATACMS. Ang desisyong ito ay dumating sa gitna ng lumalaking tensyon sa pagitan ng Russia at NATO, kung saan naging malinaw na ang suporta ng kanluran ay kritikal upang balansehin ang digmaan. Ayon sa mga opisyal ng Pentagon, ang ATACMS ay nagbibigay daan sa Ukraine na maabot ang mga target sa loob lamang ng 300 kilometro, kabilang ang mga military depot, supply chain hub at command centers ng Russia na dati lampas sa kanilang abot. Ang desisyon ay bunga ng buwanang konsultasyon ng Amerika at European allies na naniniwalang ang Ukraine ay nangangailangan ng mas advanced na armas upang pigilan ang patuloy na opensiba ng Russia. Sa kabila nito, nagdulot din ang hakbang na ito ng kontrobersiya. May mga opisyal ng NATO na nagpahayag ng pangamba na maaaring ituring ng Moscow ang paggamit ng long-range missiles bilang isang tuwirang provocation na maaaring mag-escalate sa direktang sagupaan sa pagitan ng Russia at kanluran. Ang pagpapahintulot sa paggamit ng mga long-range missiles ay nagbigay sa Ukraine ng malakas na taktikal na kalamangan. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago ay ang kakayahan nilang sirain ang mga kritikal na pasilidad ng Russia na hindi lamang nakakaapekto sa kakayahang mag-deploy ng mga bagong tropa, ngunit pati na rin sa kanilang supply chains.
Sa isang serye ng mga operasyon noong Oktubre at Nobyembre 2024, ginamit ng Ukraine ang ATACMS upang sirain ang mga ammunition depot ng Russia sa Belgorod at Kursk na nagdulot ng kakulangan sa bala ng mga puwersa ng Russia sa frontline. Bukod dito, tinarget din ng Ukraine ang mga communication hubs at railway networks na ginagamit ng Russia para sa kanilang logistics operation. Ang mga depo na dati matatagpuan sa likod ng mga linya ng depensa ng Russia ay hindi naligtas mula sa pag-atake. Ang pagwasak sa mga ito ay nagresulta sa pagkaantala ng mga operasyon ng Russia sa silangang Ukraine na nagbigay sa Ukrainian Armed Forces ng pagkakataong maibalik ang ilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ang epektibong paggamit ng mga missile nito ay nagpapatunay sa kakayahan ng Ukraine na mag-adapt sa isang modernong digmaan gamit ang mga armas na mas superior kaysa sa mga orihinal nilang kagamitan. Ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay umabot na sa isang hindi pa nagagawang antas ng karahasan at pagdurusa. Ayon sa mga ulat mula sa pandaigdigang ahensya tulad ng United Nations at European Institute for Strategic Studies, mahigit 1 milyong sundalo at sibilyan ang napatay o nasugatan sa magkabilang panig mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 2022. Sa panig ng Russia, tinatayang humigit kumulang 300,000 ang kanilang nasawi o nasugatan sa battlefield. Kabilang dito ang mahigit 100,000 sundalo na naiulat na napatay sa matinding labanan sa mga lungsod tulad ng Bakhmut, Avdiivka at iba pang bahagi ng silangang Ukraine. Ang bagong arsenal ng Ukraine na kinabibilangan ng mga HIMARS at ATACMS, pati na rin ang mga Storm Shadow missiles ay nagresulta sa malawakang pagkatalo ng Russia sa maraming operasyon. Sa pagtatapos ng taong 2024, ang Russia ay nawalan ng malaking bahagi ng kanilang mga elite na sundalo at opisyal dahil sa targeted strikes ng Ukraine. Halimbawa, ang mga drone attack sa mga headquarters ng Russian military sa Crimea ay nagresulta sa pagkamatay ng ilan sa kanilang mataas na opisyal, kabilang ang mga miyembro ng Black Sea Fleet. Sa mga ulat, lumitaw din na humina ang kakayahan ng Russia na magbigay ng reinforcements sa frontline troops. Dahilan upang mas maraming sundalo ang mapilita na manatili sa mapanganib na posisyon ng walang sapat na suporta. Bukod sa militar, ang economic infrastructure ng Russia ay naapektuhan din. Ang mga long-range missiles ay ginamit upang sirain ang mga energy facilities ng Russia na nagbibigay ng supply sa kanilang mga industrial hubs. Ito ay nagdulot ng domino effect na nakaapekto sa produksyon ng armas at iba pang mahahalagang kagamitan ng Russia.